Breaking news, Amerika umatake sa Yemen. Ang Amerika ay nagsagawa ng airstrike sa Yemen laban sa mga Houthis na suportado ng Iran noong Miyerkules ng gabi, ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin. Tinarget nila ang 5 underground weapons storage facility gamit ang B-2 stealth bombers. Ang mga facilities na binomba ay naglalaman ng mga advanced na conventional weapons na ginagamit ng Houthis para targetin ang mga sasakyang militar at sibilyan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Akala ng mga kalaban hindi sila maaabot ng gagawing airstrikes ng Amerika. Pero ang ginawa nating airstrikes sa mga weapon facilities ng Houthi ay nagpapakita lang na kahit gaano pa kalayo ang kalaban ay kayang-kaya ito ng Amerika. Kahit ito ay nasa ilalim pa ng lupa, ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin. The employment of U.S. Air Force B-2 Spirit long-range stealth bombers demonstrates U.S. global strike capabilities to take action against these targets when necessary, anytime, anywhere, ayon sa opisyal ng Amerika. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng US ang strategic stealth bomber upang salakayin ang mga Houthis sa Yemen mula noong simula ng US campaign. Sa oras na ito, hinihintay pa natin ang mga developing news sa Yemen. Lebanon naglabas ng pahayag kung saan sinasabi nitong umatake ang Israel sa katimugang lungsod ng Nabateh at ito ay pumatay sa 16 na katao, kabilang ang local mayor sa nasabing lugar at 52 mamamayan na nasugatan. Ang pag-atake sa mga munisipal na gusali ay ang pinakamalaking pag-atake sa isang official Lebanese state building mula nang simulan ng Israel ang air campaign nito. Samantala, sinabi ng Hezbollah na naglunsad ito ng ikatlong rocket attack sa hilagang bahagi ng Israel sa bayan ng Safed. Sinabihan naman ng Jordan ang Iran na hindi nito papayagan ang anumang partido na labagin ang airspace nito, habang ang rehiyon ay naghahanda para sa paghihiganti ng Israel laban sa ballistic missile attack ng Iran. Sinabi ng foreign minister nito na si Ayman Safadi sa Iranian counterpart na si Abbas Araghchi sa isang pulong na ang Jordan ay hindi papayag na maging battlefield para sa sinuman. 2 beses na may namataang missile sa Jordanian airspace. Ang 2 missile ay mula sa pambobomba ng Iran sa ilang lugar sa Israel noong mga buwan ng Abril at Nobyembre. Binalaan naman ni Araghchi ang Secretary General ng US na si Antonio Guterres noong ika-15 ng Oktubre. Sinabi nito na handa ang Tehran para sa isang decisive and regretful response ng Israel. Ayon sa Atomic Energy Agency ng Iran, ang bansa ay maaaring mabilis na mag-compensate para sa anumang potensyal na pinsala sa mga pangunahing nuclear site sa isang pag-atake na magmumula sa Israel. Ayon sa ilang mga ulat, sinabi daw ng ilang mga opisyal ng US na tiniyak daw ni Israeli Prime Minister Netanyahu kay Pangulong Joe Biden na hindi niya aatakihin ang mga nuclear at oil facilities ng Iran. Ayon sa Netanyahu's office, habang nakikinig ang Israel sa mga opinyon ng US, gagawin daw nila ang kanilang final decisions batay sa kanilang pambansang interes. Samantala, ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, kahapon October 16, hindi daw sila magdadalawang isip na suportahan ang Islamic resistance sa matapang na pagtindig nito laban sa Israel. Hinimok naman ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ang mga bansang Muslim na magkaisa laban sa Israel. Ito ay nang kinausap niya sa telepono ang pinuno ng Oman. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, nagbigay ng pahayag ang National Security Minister ng Israel na si Itamar Ben-Gvir, kung saan sinasabi nito na sinusubukan ng Britain na hadlangan ang pagkakaroon ng Estado ng Israel. Binatikos din ni Gvir at ng Finance Minister na si Bezalel Smotrich ang 1939 White Paper. Ito ay isang British policy paper na naglimita sa immigration ng mga Jewish sa mandatory Palestine. Nauna naman rito ang pahayag ng British Prime Minister na si Keir Starmer, kung saan sinasabi nitong pinag-iisipan niyang bigyan ng parusa sina Gvir at Smotrich dahil sa kanilang malinaw na abhorrent comments.
Pinoint out naman ni Starmer ang mas nakakabahalang aktibidad sa West Bank, gayon din sa buong rehiyon, at ang dire humanitarian situation sa Gaza. Ayon pa sa ilang report, hindi daw papayagang mag-set up ng stand o exhibit hardware ang mga delegasyon ng Israel sa Euronaval 2024 Defense Show sa France sa susunod na buwan. Ayon sa mga organizers, susundin nila ang desisyon ng France government na nag-udyok naman ng galit mula sa Israel. Pinuna naman ni Pangulong Emmanuel Macron ang Israel sa mga civilian casualties sa Lebanon at sa Gaza Strip. Iginiit ni Macron noong nakaraang linggo na ang pagtigil sa pag-export ng mga armas na ginagamit ng Israel ay ang tanging paraan upang ihinto ang conflict. Binatikos naman ng Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant ang pagkilos ni Macron bilang isang kahihiyan para sa French nation at sa halaga nito sa free world. Ayon sa Israeli Police, sa isang statement noong ika-16 ng Oktubre, may natuklasan daw silang isang Iranian plot. Sinabi ng pulisya ng Israel na inaresto nila ang isang residente ng Petah Tikva dahil sa pakikipagsabwatan sa Iran. Inakusahan ng pulisya ang Iran na nag-utos sa suspect na patayin ang mga key figure ng Israel. Ayon sa pahayag ng pulisya ng Israel, ang pangalan ng suspect ay Vladimir Verhovsky. Si Verhovsky ay 35 taong gulang at ito ay inaresto matapos niyang isagawa ang iba't ibang mga task para sa mga Iranian handlers. Batay sa mga report, isinasagawa ni Verhovsky ang mga tasks na ito kapalit ng malaking halaga mula sa Iran. Ang mga task ay kagaya ng mga pag-spray ng graffiti, paglalagay ng mga flyers at mga pangangalap ng impormasyon. Ibinunyag din ng pulis na pumayag ang nasabing suspect na pumatay ng isang Israeli scientist. Sumang-ayon daw si Verhovsky na pumatay ng isang scientist kapalit ng $100,000. Pag-uulat ng Times of Israel. Ang sinasabing Iranian spy ay nakakuha din daw ng mga armas para sa plano nitong pagpatay. Samantala, mayroon pang 2 mamamayan ng Israel ang inaresto ng mga pulis dahil sa pangsasabotahe na isinasagawa ng mga ito. Kinilala ang mga naarestong mamamayan ng Israel na sina Vladislav Viktorson at Anna Bernstein. Sila ay parehong mga mamamayan ng Israel at nagsasagawa ng mga aksyon na inuutos umano ng Iran. Pumunta naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Nag-iba na ang direksyon ng digmaan sa gitna ng Ukraine at Russia. Kahit na unang lumusob ang Russia, napatigil ang momentum nito dahil hindi nag-aksaya ng panahon ang Ukraine na maglunsad ng organisadong counter-attack. Ang counter-attack ng Ukraine ay isang mensahe. Lumalaban ang Ukraine hindi para makaligtas, kundi para manalo ito sa digmaan. Habang nagdedebate pa ang mga bansa tungkol sa direksyon ng digmaan, sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon para umusad ito sa pagkapanalo. Alamin natin kung paano kikilos ang Ukraine upang ipitin si Putin at tuluyang manalo laban sa Russia. Marami ang nagulat sa ginawa ng Ukraine na pagsakop sa mga teritoryo ng Russia. Noong una, depensa lamang ang ginagawa ng Ukrainian Army. Pero ngayon, mabilis nang nakakakuha ng teritoryo ang bansa. Kahit na maraming teritoryo ang nawala sa panig ng Ukraine sa unang bugso ng digmaan, nakabawi pa rin ang bansa at nakapatay ng lampas 40,000 mga sundalo ng Russian Army. Nagawa ito ng Ukraine kahit na mayroong ammunition shortage at mga iba pang problema ang bansa. Halos wala na ring air defense system ang Ukraine at wala na ring kakayahan ang bansa pagdating sa electronic jamming. Mahirap din ang sitwasyon ng Ukraine dahil ang mga kaalyado nito ay iba-iba ang prioridad pagdating sa digmaan. Ayaw rin ng mga Western allies na gamitin ng Ukraine ang mga military aid laban sa Russia. Kaya masasabi natin na talagang komplikado ang takbo ng digmaan sa Europa. Gusto rin ng mga Western allies ng Ukraine na limitahan ang digmaan sa mga teritoryo lamang ng Ukraine at hindi sa Russia upang maiwasan ang mas matinding sigalot. Ayon sa mga Western military strategist, mapagtatagumpayan lamang ng Ukrainian Army ang digmaan kapag napatalsik na ang buong puwersa ng Russian Army mula sa mga teritoryo ng Ukraine. Para mangyari ito, kailangan ng Ukraine ng sapat na supply ng armas, bala at mga artillery shells.
Magkakaroon lamang ng sapat na supply ang Ukraine kapag hindi naputol ang pagsuporta ng mga Western allies. Naging balakid rin sa Ukrainian Army ang pagkawatak-watak ng teritoryo at kawalan ng koordinasyon sa gitna ng mga division commands. Naapektuhan ang buong stratehiyang militar ng Ukraine matapos ang limitadong pagkilos ng Ukrainian Army habang naglulunsad ng artillery shelling ang Russian Army. Dito na naisip ng mga Western leaders na hindi epektibo ang ginagawa nilang suporta at paglatag ng limitasyon sa Ukraine. Noong 2022, inasahan ng mga Western leaders na ang panibagong military aid ay magiging sapat upang itulak pabalik sa Russian territory ang mga sundalong Ruso. Pero hindi ito nangyari. Nagkaroon ng maraming supply bottlenecks o di pagdating ng karagdagang supply sa frontlines. Hindi tuloy nakausad ang Ukrainian Air Force, dahilan upang magkaroon ng air superiority ang Russia. Dahil sa pagbagal ng usad ng Ukrainian Army, lumakas ang puwersa ng Russian Army at umabot sa punto na kaya na nilang maglunsad ng sunod-sunod na counter-attack operations. Dito na natauhan ang Western leaders tungkol sa mga limitasyon na pinataw nila sa Ukraine sa pag-usad ng digmaan. Ayon kay French President Emmanuel Macron, dapat ibahin na ng Western leaders ang kanilang pulisiya tungkol sa pagsuporta sa Ukraine. Pinahayag pa ni Macron na dapat magpadala ng long-range missile systems, fighter jets at karagdagang military supplies ang mga Western allies sa Ukraine. Mas mainam nga naman na manalo ang Ukraine sa digmaan kaysa tuluyang manakop ang Russia sa buong Europa. Naniniwala rin si Macron na dapat magpadala ng mga NATO troops sa Ukrainian frontlines upang tuluyang mapaatras ang mga lumulusob na Russian military divisions. Para kay Macron, nakakaapekto na ang Russian Federation sa seguridad at pag-ikot ng ekonomiya sa buong Europa. Sinabi naman ng President ng Denmark na ipapadala ng bansa ang lahat ng artillery units nito sa Ukraine. Nabahala dito ang maraming eksperto dahil ang pagpapadala ng marami at malalakas na armas sa Ukraine ay posibleng magdulot ng peligro sa mga sumusuportang bansa. Mahirap i-maintain ang mga missiles ng mga bansa at kapag naubos ito, mahirap ring palitan. Hindi rin madali na ipadala ang mga malakas na armas sa Ukraine. Kailangang magkaroon ng isang matibay na sistemang logistical na di makakaapekto sa pulisiya ng mga karatig na bansa. Pati mga artillery units ay hindi rin basta-basta pwedeng ipadala dahil sila ang nagsisilbing depensa ng mga bansa sa oras ng digmaan. Bumagal na rin ang produksyon ng artillery units simula noong Cold War at mas mahal na ang mga materyales ng artillery ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag ang presidente ng Denmark. Magpapadala pa rin ang Denmark ng mga armas dahil importanteng mapabagsak ang Russia sa digmaan kaysa bumagsak ang maraming teritoryo sa Europa at lumala ang digmaan. Epektibo naman ang pagpapahayag ng president ng Denmark dahil nagumpisa ng magpadala ng maraming armas at supplies ang Western allies sa Ukraine dahil sa karagdagang suporta, nakapaglunsad ang Ukrainian Army ng maraming operasyon. Nabawi ng Ukraine ang mga importanteng teritoryo nito at tumaas ang bilang ng mga namatay na sundalo ng Russian Army. Tinatayang umabot ng 70,000 na mga sundalo ng Russian Army ang namatay nitong Agosto lamang at patuloy pang nadagdagan ang bilang. Ayon rin sa mga eksperto, umabot na ng 1,000 sundalong Ruso ang namamatay sa digmaan kada araw. Tinatayang ang mga sundalong namatay sa panig ng Russia ay ang kabuuang 14% ng mga namatay sa dalawang bansang naglalaban. Ganunpaman, alam ng Ukraine na hindi pa ito sapat upang matalo ang Russian Federation sa digmaan. Kahit na tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ng Ukraine, halos hindi napinsala ang mga importanteng military bases at civilian infrastructure ng Russia. Bukod dito, nakabuo ng malaking puwersa ang Russia simula nang mapagtagumpayan nila ang opensiba sa Kharkiv. Kahit na malakas ang pinsalang kayang idulot ng mga Ukrainian FPV drones, hindi pa rin sila sapat upang makagawa ng tinatawag na strategic breakthrough. Ang strategic breakthrough ay importante sa dalawang panig dahil ito
ang magdidikta kung paano makalusot sa frontlines. May mga reserbang tangke at artillery ang Ukrainian Army pero hindi pa sila kumikilos dahil sa komplikadong pulisya ng digmaan at chain of command. Kaya naman, hindi na naghintay ang Ukraine ng milagro. Gumawa na ito ng paraan upang ilunsad ang opensibang posibleng umipit kay Vladimir Putin. Nakatulong ang counter-offensive ng Ukraine sa maraming aspeto ng digmaan. Una dito ang pagtaas ng moral ng mga sundalo ng Ukraine. Marami ang natuwa na lumipat na sa offensive strategy ang Ukraine mula sa defensive strategy noong unang parte ng digmaan. Organisado ang ginawang counter-offensive ng Ukraine mula sa FPV drones hanggang sa artillery bombing. Hindi tinigilan ng Ukrainian Army ang pag-atake laban sa mga military positions ng Russia. Hindi naman maganda ang kinahinatnan ng moral ng Russia dahil maraming Ruso ang nagalit sa ginawang pag-atake ng Russian Army laban sa mga civilian infrastructure ng Ukraine. Maraming civilian na rin ang nagprotesta sa mga lansangan upang itigil na ng Russian government ang digmaan. Maging ang mga civilian sa panig ng Ukraine ay napagod na rin sa mabagal na takbo ng digmaan at pagkawasak ng mga sistemang pang-ekonomiya. Pero kahit na hindi pabor ang maraming sibilyan tungkol sa pag-usad ng digmaan, mas marami pa rin ang natuwa nang mailunsad ang Ukrainian counter-offensive. Para sa mga sibilyan, ito na ang paraan upang mawakasan na ang madugong digmaan sa Europa. At bukod sa mga sibilyan, tumaas rin ang moral ng mga politikong sumusuporta sa Ukraine. Bumaba ang mga restrictions pagdating sa pagpapadala ng supplies at mas maraming salapi pa ang pinadala ng mga Western allies. Dahil sa suportang ito, lumakas ang kakayahan ng Ukraine pagdating sa drone warfare. Nitong nakaraan lamang, inatake ng Ukrainian FPV drone pilots ang isang importanteng lokasyon sa Astrakhan Oblast. Halos 400 miles ang layo nito mula sa front lines at nalusutan ng mga drones ang anti-air defense systems at jamming systems ng Russia. Matindi ang naidulot na pinsala ng mga bagong drone attacks. Hindi rin ligtas ang mga Su-57 fighters ng Russia. Ang mga fighters na ito ay ginagamit para depensahan ang mga Russian bases at military divisions. Sinasabak ng Russian Army ang Su-57 fighters sa mga limitadong operasyon dahil ayaw nilang maubos ang mga fighters sa digmaan. Gayunpaman, hindi mataas ang proteksyon ng mga hangars o air bases kung saan nilalagay ang mga Su-57 fighters. Ito ang tinarget ng mga Ukrainian drone pilots at matinding pinsala ang kanilang nagawa. Dito na naisip ng mga Western leaders na talagang dapat gamitin ang buong potensyal ng mga armas na kanilang pinapadala sa Ukraine. Nagbago rin ang isip ng mga Western leaders tungkol sa mga restrictions na nilagay nila sa Ukraine dahil nakita nila ang pagdami ng mga pinapadalang puwersa ng Russian Army sa Kharkiv. Importante ang Kharkiv dahil ito ang teritoryong magdidikta ng bilis o bagal ng pag-usad ng digmaan. Kaya araw-araw, maraming operasyon ang ginagawa ng magkabilang kampo para makubkob ang Kharkiv. Pumayag na rin ang Estados Unidos na maglunsad ang Ukraine ng long-range missiles laban sa mga targets sa teritoryo ng Russia. Kasunod nito ang walang humpay na pagpapadala ng suporta ng iba pang bansa tulad ng United Kingdom, Australia at Denmark. Sinuportahan na rin ng British government ang paggamit ng Ukraine ng British weapons tulad ng Storm Shadow cruise missile. Ang tanging kondisyon lamang ng UK ay dapat gamitin sa depensa ang naturang cruise missile at hindi sa opensiba. Pagdating naman sa aspektong diplomasya, hindi maganda ang sitwasyon ng Russia. Binatikos ng UK at iba pang bansa ang ginawang pag-atake ng Russia laban sa isang children's hospital. Marami ang namatay at nasugatan sa pag-ataking ito. Kaya naisip ng mga Western leaders na dapat turuan ng leksyon ng Russia. At ngayon na pwede nang gamitin ng Ukraine ang Storm Shadow cruise missile, talaga namang uusad na ang bansa sa digmaan. Malakas ang firepower ng Storm Shadow cruise missile at kaya rin nitong abutin ang malalayong distansya. Ginamit ang Storm Shadow cruise missiles sa mga pag-atake sa teritoryo ng Sevastopol.
ilang military bases ang tinarget ng Ukraine, kabilang na ang 2 barko ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ang dahilan kung bakit iniwan ng Russian Black Fleet ang Sevastopol. Ngayon, nakikipag-usap na ang liderato ng Kiev upang magamit ang Storm Shadow cruise missiles laban sa mga military targets na malapit sa Moscow at iba pang teritoryo. Naisip ng Kiev na ang pag-atake sa mga importanteng teritoryo ng Russia ay sapat na para mapasuko si Vladimir Putin. Ano naman ang ginagawa ng Russia tungkol sa lumakas na counter-offensive ng Ukraine? Sa ngayon, hindi pa naglunsad ng full mobilization o paglabas ng lahat ng puwersa ng Russian army si Putin. Sa halip, pinatawag ni Putin ang mga bagong recruits mula sa mga teritoryong hindi sakop ng Russia. Ayaw kumuha ni Putin ng mga recruits sa mga teritoryo ng Russia, lalo na sa Moscow, dahil gusto niya pa ring balansehin ang kasiyahan ng kanyang mga mamamayan. Ayaw ring galitin ni Putin ang aristokrasya ng Russia dahil sa kanila umiikot ang ekonomiya ng bansa. Kaya naman, ethnic minorities na ang target ng recruitment ng Russian army.